So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong survey result na nilabas po ng Pulse Asia. So, bago tayo mag-start, no, gusto ko pong tanongin yung mga viewer po natin, kayo po ba, naniniwala pa po ba kayo dyan sa mga survey na yan? Pagkatapos po nilang pumalpak lahat, actually lahat sila pumalpak dun po sa survey result nila regarding po sa 2025 election. Palpak di ba? So ngayon pag-usapan ngayon natin to kasi parang may mali kasi dito, no? So ngayon ito, trust rating po ito. Okay? Takalakihan natin Yan. So trust rating po ito. So ngayon ang nakalagay dito sa Pulse Asia, si Presidente Bongbong Marcos, ito buong Pilipinas to Tandaan nyo survey po ito ng buong Pilipinas. So May 6 to May 9. Okay, no? Bago mag-eleksyon. So yung trust rating nga po ni Presidente Bongbong Marcos, pumalo po ng 32%. Tapos kay Sara Duterte, 50%. Tapos kay Digong na nakakulong, 63%. Okay. Alam nyo kung saan ako nagdududa dito kasi, mga kababayan, ito po, survey po ito, trust rating sa buong Pilipinas. At ang tanong natin dito, ano ang intensyon ng Pulse Asia para isama po sa mga choices sa trust rating si Digong? Kasi ito para makuha niyo yung point, no? Trust rating ng buong Pilipinas. Okay? Si Digong po, hindi na po siya elected official national. Nasa local na lang po siya mayor, nakakulong nga, di ba mayor? Okay? So ngayon, anong intention ng Pulse Asia para ilabas in national level yung trust rating po ni Digong? Mayor lang po siya ng Davao. Dapat po, yung nilalagay po dito, no? Kung trust rating po ng buong Pilipinas, dapat buong Pilipinas din po yung jurisdiction ng isang politician or ng isang elected officials. Si Sara okay lang kasi Vice President buong Pilipinas. Si Digong bakit nandyan? Di ba? So ako napapa-question na talaga ako dito. Ano ba talaga to? Propaganda ba talaga to? Propaganda lang ba ito? Hindi natin tinatanggap yung resulta ng Pulse Asia, pero ang tanong natin dito, ang dami na pong question sa mga surveys po ngayon. Kung kailan na po na nagdududan na po ang taong bayan sa mga survey po na especially nga po nung nakarang eleksyon na sinabi nyo nga na matatalo si Bam, na si Kiko Pangilinan nasa top 16, top 14, out of nowhere nag-number 2 si Bam. Tapos ang number 4, tama ba? Number 4 o number 5 si Kiko. So, palpak yung survey ninyong lahat. Tapos, ang lakas ng loob na maglalabas ngayon ng survey, ng trust rating in national level na merong local officials na nakakulong. Na si Digong nga. At least you get my point, So, ngayon, isa pa to, no? Ito pa yung malupit. Ito pa. Sang-ayon ba o hindi sa paghain ng impeachment case laban kay VP Duterte? So, Pulse Asia din pala ito. So, yung sang-ayon, mga kababayan, 26%. Yung hindi masabi, 21%. Yung di sang-ayon, 50%. Okay? So, alam nyo, mga kababayan, alam nyo kung anong contradicting dito. Kung 50% pala ng mga Pilipino, hindi pala sang-ayon, diyan po sa pag-file po ng impeachment complaint kay Sara Duterte or impeachment trial kay Sara Duterte, ang tanong dito, bakit majority ng mga congressman na re-electionist na pumirma po para ipa-impeach si Sara, bakit nanalo? Contradicting na naman. Tayo mga kababayan, no, hindi naman natin sila sabi na peke yung mga survey na yan, pero napapatanong tayo, bakit ganun? Ano ba yung propaganda na ba ito? Di ba kasi, isipin ninyo trust rating ng buong Pilipinas, kasama yung mayor. So ibig sabihin, yung mga taga Cavite, mga taga Manila, tinanong ninyo ng trust rating regarding kay Duterte, na siya naman po ay mayor ng Davao, nakakulong pa. Anong intensyon? Di ba? So ngayon, so continue natin. So balikan natin to Ito yung sinasabi ko sa inyo Over 85% of lawmakers who signed Sara's impeachment won in 2025 polls. Actually, hindi to claim. Totoo to. Diba? At saka mga kababayan, no, yung sa
prosecution team nga po ng mga congressman, 11 sila, 10 doon nanalo. So, 80 or 90% pa rin po talaga yon. O, di ba? So, ito, basahin natin to, ha. Okay, a leader in House of Representatives on Friday dismissed the argument that the impending impeachment trial of Vice President Sara Duterte Carpio led to the defeat of the most candidates of the administration in Mindanao. Di ba? Sa Mindanao pa nga ito, no? Representative J.J. Suarez claimed that the majority of the lawmakers in the lower chamber who signed the ouster of Duterte Carpio in February won in the midterm elections. So, yung winning rate ng mga congressman na pumirma sa impeachment, I think that was at 86%. Sila talaga yung dapat makaramdam kung meron man kinalaman sa impeachment. O, di ba? So, at least you get na may point. Sa tingin ko naman nakukuha yung punto ko eh. Kung 50% po ng Pilipino hindi po pabor para ipa-impeach si Sara, dapat makakakita po tayo nito dramatically na mga pagbaksak din po ng mga congressman na pumirma din po sa impeachment. Pero hindi po ganoon nangyari. Di ba? And by the way, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Meron na pong criticism po dyan sa Pulse Asia po na yan. Ito, basahin ko lang to ha. Actually, nababanggit nyo ito pero basahin ulit natin. Sabi dito, no? Since 2016. Okay? 2016 pa lang ha, tandaan nyo ha. Pulse Asia was also tagged as a propaganda tool by several anti-Duterte organizations and newspaper columnists due to its regular release of survey that seemed to improve the optics of the Duterte government amid ongoing crisis on social unrest resulting from corruption scandals and gross ineptitude. O, di ba? Isipin nyo ha, ito, continue pa natin, sabi dito. Despite the controversy, however, Pulse Asia has regularly delivered its ulat ng bayan surveys, even if this showed high approval and trust ratings for Duterte among Filipinos. Various hypotheses have been advanced to explain the continuing high ratings of Duterte in such surveys, including the element of apprehension or fear among respondents. Okay, so may takot. Pero ang point dito mga babayan, no, meron silang ulat ng bayan no panon nga po ni Digong na linggo-linggo nga po tuwing merong anomalya or allegation kay Digong na hindi maganda, sinasabihan po nila ito ng survey na ulat ng bayan nung si Digong po yung presidente. So, syempre, papaisip po naman, di ba? Bakit naman ganun? Bakit sinasakto nila kung kailan merong kontrobersiya si Digong, saka sila naglalabas ng ulat ng bayan? Pulse Asia po yun. Tapos ngayon naman mga kababayan, ang tanong naman natin dito, bakit kasama si Duterte sa trust rating approval in national level, hindi naman po siya national na elected officials? Labo, di ba? Kasi after all, na pumalpak ito mga survey firms ng 2025 election, bigla nyo ilalabas ito na mas lalong magko-question sa integridad ng survey natin sa Pilipinas. O, di ba? At especially mga kababayan na nakakatawa pa dito. Ito yung pinaka-nakakatawa dito. No. Yung pagtaas nga po ng trust rating nga po ni Sara Duterte. Ewan ko lang, no? Ano ba mga Pilipino? Tanga ba talaga mga Pilipino? Kasi tingnan nyo to, ito, isa ito sa pinakamalaking katangahan. Kung kayo po ay DDS at naniniwala pa rin po kayo sa mga Duterte at hindi nyo pa rin tumasagot, alam nyo, tanga-tanga nyo talaga. Alam nyo, yung pag nakakausap po yung mga DDS, alam nyo, sabi nila sa akin, di ba? Ano man na mangyari, Duterte pa rin. Kahit ano man ang sabihin ninyo, Duterte pa rin kami. So, ibig sabihin nun, wala nang tama't mali sa inyo. Di ba? Mamamatay tao man o hindi ang mga Duterte, para sa inyo, Duterte pa rin kayo. Tanga-tanga talaga kayo. O ito, tingnan niyo ito Oh. Ito yung pinakabago-bago eh. Ngayon po, nakikipag-ugnayan na po yung mga congressman natin sa PSA tsaka po sa, I think, NBI ata ito, no? Para imbestigahan na nga po itong pagtanggap nga ng pera ni Chel Jokno. Kasi nakalagay dun sa sa resibo ni Sara, Chel Jokno, di ba?
tumanggap ng pera. So sabi nga ni Shell Jokno dito, napamura nga si Shell Jokno dito, di ba? O lahat ba nasa listahan ng confidential funds, pati ba naman pangalan namin ni Ma'am Marian, dinamay nila. Grabe ang kawalang hiyaan. No? Walang hiya ka pala eh. Walang hiya ka pala Sara eh, no? Di ba? O. So Marian Rivera, Shell Jokno sa confidential funds ni VP Duterte, nakalit-kahal sa mga resibo. O, di ba? So ngayon, ang plano ngayon, ito, kakabalita lang nito ngayon, no? May 27. Oo. Shell Jokno, Marian Rivera, VP Confidential Fund Recipients, PSA, Philippine Statistics Authority checking. So, nag-check sila ngayon. Diba kung meron bang kapangalan na Shell Jokno at saka Marian Rivera? Kasi kung walang kapangalan, ibig sabihin nun, si Shell Jokno yung tumanggap ng pera. Tsaka si Marian Rivera. So, another kaso na naman ito. Sasabihin na naman dito ng mga bobong mga DDS, Takero, bobo ka ba? Kaya nga confidential eh. Kaya nga confidential fund, di mo malaman kung sino po yung tumanggap ng pera. Bobo! It doesn't work that way, mga kababayan. Kahit po na confidential fund po yan, nakalagay po sa circular number 2015-01, na kahit na ito ay mga alias, dapat naka-logbook pa rin po kung sino-sino itong mga tao po na to. Diba? At yun po dapat nakalagay po yan doon sa COA audit. Oh. At saka meron niyang meron niyang report kung ano bang nagawa at resulta ng pagbibigay mo ng confidential fund sa mga tao po na yan. Diyan po nagkulang si Sara. Doon pa lang hirap na sagutin eh, no? Sabi dito, the Philippine Statistics Authority and National Bureau of Investigation, so NBI na rin pala, no, have been tapped to determine if it's really representative like Shell Jokno and actress Marian Rivera, whose signatures appeared in disbursement documents related to Vice President Sara Duterte's confidential and intelligence funds. House Assistant Majority Leader and Lanao del Norte, Lanao del Sur pala, Zia Alonto Adjong said on Sunday. Di ba? So, ngayon mga ka-streetwise, no? Si Congressman Shell Jokno sumagot na nga po dito na walang iya nga daw si Sara. Pero si Marian Rivera tahimik, no? Parang ngayon niya nang pumasok niya sa ganyang klaseng katangahang issue, no? Di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Kasi kaya ko lang to na isingit kasi after all po na mga anomalya kay Sara Duterte, di ba? Top performing, di ba? Highest trust rating? Talaga? Sabi ko nga kanina, dalawa lang po yan. Pwedeng mind conditioning lang po ito, propaganda, o tanga talaga mga Pilipino. So, alin dun sa dalawa? Hindi kasi... Sino ko ba? So, yun. So, kayo po, ano nga po masabi nyo nga po dito sa content ngayon natin. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team B-Play, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.